Mr. Sunubo Boys. We're so excited to be with you, Daddy. Sabi ni Jamie at pumasok sa loob ng bahay. Hinatid sila ni Hailey dito sa bahay dahil may team building daw ito. Naiinis ako kasi bakit kailangan pa ng ganoon? Mas kailangan siya ng mga bata. Si Jacob tila namamahay dahil ayaw magpababa. Nag-iinarte ito. You want milk? Tumango naman ito. Ang dali-dali mag-alaga ng bata eh. I don't need the list of Hailey. Nagtimpla ako ng gatas at inabot kay Jacob. Pinahiga ko ito sa sofa. Manang, do you want lasagna? Mag-order na lang ako. Wag na iho. Magluluto na lang ako. Singit ni Manang. Sige po. O diba? Ang sarap ng buhay. Tahimik lang silang dalawa habang busy sa panonood ng TV. Tumabi ako kay Jacob na nakahiga sa sofa. Frozen ang palabas. Paborito daw nila ito. Sabi ni Jamie. Nakaramdam ako ng antok kaya minabuti ko munang mag-idlip sa tabi ni Jacob. Hayaan ko muna silang manood kasi I'm sure behave naman sila. Daddy, wake up, I'm hungry. Boses ng panganay ko. Akmang tatayo na ako nang mapansin basa ang damit ko at malagkit. What the hell? Tumingin ako sa paligid. What happened? Lumindol ba habang tulog ako? Hindi, naglaro mga bata. Halika na Jamie, pakakainin na kita. Sabi ni Manang. Sumunod naman si Jamie. Napahilamos ako sa muka. Ang kalat ng sala. Nilabas nilang lahat ng laruan, pati ang maleta nito. Nakabukas na at nakakalat ang mga damit. Hindi lang yun dahil malagkit ang sofa. Mukhang natapunan ng gatas ni Jacob. Gusto kong mainis ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Come here, I'll wash you. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili. Kinuha ko ang dadahan niya. Butas ito. Mukhang nginat-ngat ng daga. Ginawa niyang titer iyong tsupo niya. Hinilamusan ko ito sa lababo. Don't waste your milk again. Look at your hair. Natuyo na kasi ang gatas sa buhok nito kaya tumigas na. Tumawa lang ito. Isusumbong kita sa mami mo. Mimi. Natawa naman ako sa sinabi niya. Kaysa mainis, napalitan ito ng panggigigil sa matambok nitong pisngi. This moment, simple pero ang lalim ng pagkalabit sa puso ko. Pick up the phone, Hailey. Naiinis na sabi ko. Kanina pa iyak nang iyak si Jacob kasi hindi ko makita ang gatas nito. Wait baby, I'm calling your mom na. Pangalawang araw na nila sa akin. Kahapon, naubos na isang pack ng gatas niya. Ang hinahanap ko ngayon, yung pangalawang pack. Kagigising lang nito kaya sinusumpong. Dad, it's so noisy. I can't sleep na. Kahit si Jamie naiiyak na dahil sa lakas ng pag-iyak ng kapatid. Nagtakip ito ng unan sa muka. Dapat pala, kagabi ko pa ni-ready ito. Hello? Bungad ni Hailey. What happened to Jacob? Kanina pa ako tumatawag. Saan mo nilagay yung isang pack ng milk ni Jacob? Sorry, nakatulog ako. Nasa blue bag, sa tabi ng pampers niya. Sagot niya naman. Wait, I'll find it. Pumunta ako sa sinabi niyang bag at hinalungkat ito. Nakita ko na. Bye. May sasabihin pa sana ito nang patayin ko ang tawag. Paulit-ulit na lang ang bilin niya sa mga bata. Nakakarindi na. Mabilis ako nagtimpla ng gatas ni Jacob at sinubo ito sa kanya. Nanahimik naman ito. Thanks God, I can sleep now. Maaga pa naman, 6 a.m. May time pa ako para umidlip. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Kabilin-bilinan kasi na Hailey na lagi silang tingnan. Para tuloy akong tanga na sa bawat oras sisilipin sila. Pinikit ko na ang mata ko ng, I'm hungry, Daddy. Si Jamie naman ang nagsalita. Gusto ko nalang magtago sa cabinet at matulog doon para walang storbo. Napahinga ko ng malalim. Let's go, I'll cook pancake. Sabi ko. Namamaga naman ang mata ni Jacob kakaiyak. Mabuti na lang at tapos na rin itong magatas kaya masasama ko na siya sa baba. Binuhat ko ito at pinasunod si Jamie sa akin. Umalis si Mana ngayong umaga. Mamimili ito sa palengke. Wala akong choice kundi magluto ng pagkain namin ngayong umaga. Dapat pala pinahanda ko muna si Manang ng almusal bago siya umalis. Inilagay ko sa high chair si Jacob. Behave, I'll cook food for the both of you. Nalabas kong pancake na binili sa grocery. Mabuti na lang at may instructions ito. 1 cup of water, 2 eggs, sugar and butter.
Mix it well and then, my very own pancake ala daddy. Taste it baby. Pagmamayabang ko. Why it's dark? Di ba dapat yellow? Nagtatakang tanong ni Jamie. Iba yun baby. Brown sugar ang ginamit ko dito. Tinikman niya ito at iniluwa. Daddy, it's bitter. I don't like it. Nasusuka nitong sabi. Tinikman ko ito. Oo nga, siguro dahil nasunog ang butter niya. I'll make another one. Inulit ko ang proseso. Nantikman niya ulit, wala naman itong lasa kaya hindi niya na naman ito kinain. Gumawa ulit ako ng bago. Tinulungan niya ako. Nakikita niya si Hailey kapag nagluluto ng pancake kaya tinuruan niya ako. Dad, ilagay mo ng butter. Sabi niya, wait, stand by. Go na dad, ilagay mo na yung pancake and then flip it. Ang hirap palang magluto. Akala ko madali. Nilagay ko sa plato ang ginawa namin. This is it. Sana masarap na. Nalasahan na ng panganay ko. Ewan ko kung bakit ako kinakabahan. Para ko sumali sa isang cooking show at si Jamie at Jacob ang judges. Is it yummy? Kinakabahang tanong ko. It's perfect. Nag-thumbs up pa ito. Bon appetite, daddy. Bakit ako napangiti? Ganito ba talaga ang makiramdam? Sa maliit na bagay, punong-puno ang puso ko. Isang achievement ito para sa akin. Sinubuan ko lang si Jacob kasi alam kong paglalaruan niya na naman ito. Didi. Boses ni Jacob at tumawa. Akala mo hindi gumawa ng kasalanan kanina. Kung maririnig mo ang pag-iyak nito, akala mo may kinakatay na baby pig. Mabuti na lang at soundproof ang kwarto namin ni Hailey, kung hindi, pati kapitbahay, mabubulabog namin. Lumipas ang oras. Tinatawagan ko ulit si Hailey. Itatanong ko kung ilang beses ba itong iinom ng vitamins. Hello Jared? Ilang beses iinom ng vitamins si Jacob at Jamie? Tanong ko. Maingay ang background niya kaya medyo hindi ito makarinig. 3 times a day. Nandun yan sa note ko. Sige na, mamaya ka na tumawag. Nagmamadali kasi ako. Bye. Sabi nito at pinatay ang tawag. Deja vu. Naging okay naman ang araw na ito. Wala silang ginawa kundi maglaro at kumain. Kinagabihan, hinilamusan ko sila at pinahiga na sa kama. I want to cuddle them ngunit inaantok na sila. Humiga si Jacob sa dibdib ko at humikab. Hala, nasanay na. Tinapik-tapik ko ang likod nito para mabilis makatulog. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Hello? Bungad ko. Sa wakas siya naman ang tumawag. Hi, kamusta mga bata? Tanong niya. Okay naman, matutulog na. Mukhang napagod kakalaro. Sagot ko. Pinainom mo na ba sila ng vitamins? Tsaka nag-toothbrush na ba sila? Yung yeah, okay ng lahat. Don't worry. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. Okay, I miss them. Bulong niya. Hindi ako nagsalita. Let's go to the beach. I'm sure na masaya ito. Nakarinig ako ng pamilyar na boses. That's Leonard. Bakit sila magkasama ngayong gabi? I have to go, Jared. Bye. Pagpapaalam ni Hailey. Mali na makaramdam ako ng ganito. Hindi ako nagsiselos. Naiinis ako kasi gabi na kasama niya pa rin ang lalaking iyon. Napatingin ako sa mga munting anghel ko. Grabe yung naranasan ko ngayong araw. Pagod na pagod ang katawan kahahabol sa kanila. Para ako nag-alaga ng 5 bata. Pero ito yung moment na hindi ko ipagpapalit sa anumang bagay. Naramdaman ko yung hirap ni Hailey sa pag-aalaga sa kanila. Kung ako nga, parang gusto ko nang sumuko. Paano pa kaya siya na araw-araw inaalagaan ng mga bata at wala akong narinig na kahit na anong reklamo galing sa kanya? Daddy, please. Sunduin natin si Mommy sa airport. Pangungulit ni Jamie. Mula pagising nito, yan lang ang bukang bibig niya. Ang alam ko 10 AM ang flight ni Hailey pabalik ng Manila. Fine, get ready. Sabi ko. Suko na ako sa kakulitan nito. Nagpalit lang ako ng t-shirt. Pagbalik na lang ako maliligo. It's already 9:30 AM. Baka malate kami. Sinakay ko sila sa sasakyan. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Halatang excited na makita si Hailey. Pinark ng driver ang sasakyan habang naghihintay kay Hailey. Lumipas ang 1 oras, wala pa din ito. May naglanding na eroplano. Tsaka may nakita din akong poster na nakapangalan sa company nila. Hudyat na dumating na sila.
Inisip ko na baka delayed ang flight niya kaya naghintay pa rin kami ng mga bata. Kung ako lang ang tatanungin, hindi na niya kailangang sunduin. Baka mamaya pa ang mom niyo. No dad, let's wait for her. Huminga ako ng malalim. Ano pa nga bang magagawa ko? Lumipas ang ilang oras, may naglanding ulit na eroplano. Sana naman siya na yun. Mommy! Masayang sabi ni Jamie. Look, baby Jacob, mom is here. Napatingin ako sa tinuro ng panganay ko. Nakita ko siya. Masaya itong kausap ang boss niya habang si Leonard naman dala ang maleta ni Hailey. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Parang nag-slow mo yung ngiti niya na matagal ko nang hindi nasilayan. Bumalik ang alaala ko na naganap nung college years. Yung ngiting yan ang nakikita ko tuwing kasama siya. Maliit na bagay. Napapatawa ko na siya noon. Hailey's Silver Voice. Galit ang daddy mo? Tanong ko kay Jamie. Nagkibit balikat naman ito. Mula nang dumating ako parang wala ito sa sarili. Hindi ko alam kung galit ba siya kasi bumalik na ako. Mommy, I missed you. Yumakap ulit si Jamie. Naglalambing ang anak ko. I miss you too. Nung dumating kami sa bahay niya, dumiretso si Jared sa kwarto namin. Pati ang mga bata ay hindi nito pinansin. Kumusta ka, Hailey? Namiss kita. Bungad ni Manang. Okay lang, Manang. Kayo po. Okay lang din. Nabalitaan ko anong nangyari sa daddy mo. Alam ko magigising ito. Naganda nga pala ako na makakain. Sigurado akong gutom na kayo. Kanina pa sila umalis na umaga at ngayon lang nakabalik. Sabi ni Manang. Kanina pa silang umaga sa airport? Nakaramdam ako ng pagkainis sa akin sarili. 10 a.m. nga pala ang sinabi ko kay Jared. Ibig sabihin kanina pa nila ako hinihintay. Ngayon, alam ko na kung bakit nagagalit si Jared. Sayang ang oras niya. Kinagabihan, hinatid ko na sila sa dating kwarto nila. Nag-enjoy ba kayo sa dad nyo? I'm happy, mommy. Dad tried to cook my favorite pancake but it's burned. Natawa ako sa kwento nito. Lagi namin katabi si daddy sa room nyo. He also read us bedtime stories. Napangiti ako sa sinabi ni Jamie. Mukhang masayang-masaya sila sa poder ni Jared. But he is so stressed with Jacob. Shh, ka lang ha? Sabi niya. Baka marinig tayo ni Jacob. Sobrang pasaway niya kay daddy. Nag-cry siya sa gabi kaya patutulugin siya sa stomach ni dad. Tinapon niya pa yung milk niya sa face ni dad. He also pupu at nagkalat. Muti ka nang madulas sa dad. Okay, sleep na. Hinalikan ko ang pisngi nito. Si Jacob tulog na. Hindi sumabay mag-dinner si Jared. Mula nang dumating kami dito sa bahay, hindi siya lumabas ng kwarto. Naisipan kong pumunta sa kusina para uminom ng tubig bago matulog. Pagbaba ko, bukas ang ilaw sa kusina. Nakita ko si Jared na naghahanap ng makakain sa ref. Good evening. Nagulat naman ito at napatingin sa akin. Umupo ka na lang sa dining table. Ipag-iinit kita ng pagkain. Sumunod naman ito. Nagtira talaga kami para sa kanya. Ininit ko ang mga ulam sa Tupperware. Binigyan ko ito ng plato, kutsara at tinidor. Mainit ito. You can eat now. Umupo ako sa harapan niya. Actually, ang awkward pero gusto ko magpasalamat sa kanya. Nakita ko ang effort niya sa pag-aalaga sa mga anak namin. Thank you, Jared. For what? Tanong niya. For taking care of our children. I really appreciate it. Nakangiting sabi ko. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa pagkain. Pabalik na ako sa kwarto ng mga bata. Diyan mo na lang sa lababo ang pinagkainan mo. Ako mga alis na ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Hailey. Sabi niya. Thank you. At umiwas ito ng tingin. Bumalik ako sa kwarto para tumabi sa mga bata. Mabilis ako nakatulog dahil na din sa pagod. After 2 days, bakit mo ako pinatawag? Tanong ko kay Leonard. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Nalilito akong tumango. May business ball na gaganapin next week. Required ako umattend dahil isang business ko sa mataas na revenue this year. Pwede bang samahan mo ko? Nahihiyang tanong niya. Parang narinig ko na iyon dati sa company ni Jared. Hindi ko lang alam kung pumupunta siya sa ganoong gathering. Ha? Oo naman. I'm your secretary, remember? Nakangiting sabi ko. Sino ba naman ako para humindi? Simple lang naman ang favor niya.
At saka kailangan ko siyang suportahan at ang company namin. Don't worry, sagot ko ang lahat. Damit, sapatos at accessories. Basta kahit ano. Okay. Natatawa kong sabi. Akala niya siguro hindi ako papayag. Sa Friday, pupunta magsusukat dito sa office. Sige, yun lang ba? Babalik na ako sa trabaho. Marami akong inaasikaso ngayon. Kailangan ko itong matapos dahil deadline na sa finance bukas. Napaisip ako. Hindi ko na kailangan magpaalam kay Jared. Gabi naman ito. Gaganapin. At saka sigurado akong tulog na mga bata sa mga oras na iyon. Nakita ko ang invitation sa ibabaw ng lamesa ko. All of the business tycoon in the Philippines are invited. Grabe, ang mahal siguro na magagastos nila dito. Invitation pa lang, may touch of gold na. Royal blue ang kulay ng gown ko. Ganon din ang kulay ng tuxedo ni Wenard. Nasa 150,000 na nagastos niya sa susuotin namin. Ang mahal naman, Wenard. Ano gagamitin na karayon dyan? Ginto? Natawa naman ito. Masyado kang OA. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. At saka kaibigan ko ang designer ng damit natin. Nakabase siya sa US. Napakamot ako sa ulo. Talagang siya ang bahala dahil wala akong pambayad sa ganoong kalaking halaga. Dumating ang araw na hinihintay ni Wenard. Kasalukuyan akong inaayusan. Suotin mo na ang damit, madam. Sabi ng makeup artist. Siya ang pinapunta ni Wenard dito sa bahay para ayusan ako. Hulmang-hulma ang katawan ko dito sa damit. Backless ito at may slit sa may legs. Nabagay rin ang kulay sa akin dahil mas lalo akong pumuti. Pati sapatos walang patawad. Ang taas ng heels tapos punong-puno ng kumikinang na diamante sa gilid. Hello? Bungad ko sa taong tumatawag. Are you ready? Tanong niya na naghihintay sa labas ng gate. Yes, pababa na ako. Sabi ko, mabuti na lang pinaalagaan ko muna kay Linda ang mga bata kay walang storbo. Paglabas ko ng gate, tila nabighani si Wenard. Nakatitig lang ito sa akin. Ano, walang masabi? You're so beautiful. Sabi niya kaya pinalo ko ang braso nito. And you are so handsome. Let's go? May driver siyang kasama. Sa likod kami umupo ng limousine. Ewan ko kung bakit ako kinakabahan ngayong araw. Nandito ako para suportahan si Wenard kasi alam kong mas kinakabahan siya. Sabi niya, ngayon lang siya pupunta sa ganitong uri ng party. Mabilis kaming nakarating sa venue ng party. Napaka-elegante ng buong paligid. Siguro 1 taon itong pinaghandaan. Mula sa entrance ng bisita hanggang sa table nila. Inalalayan ako ni Wenard pababa ng sasakyan. Kumapit ako sa braso nito at ngumiti. Grabe, ang gaganda nila. Mahinang bulong ko kay Wenard. Ang gaganda kasi ng bisita. Halatang mayayaman rin dahil maraming kolorete sa iba't ibang parte ng katawan. You're more beautiful. Ewan ko sa'yo, mga kalukuhan mo. Hindi ba talaga pwede maging tayo? Tinignan ko siya ng masama. Joke lang. Wait lang, ayusin ko necktie mo. Sabi ko tumarap sa kanya. Dapat nakaganito. Yan, okay na. Hindi ata marunong yung stylist ko. Natawa ako sa sinabi niya. Biglang may umubo sa gilid namin. Laking gulat ko nang makita si Jared. Nakahawak sa braso niya si Diane. Parang sumikip ang dibdib ko sa nakita. Nasasaktan pa rin pala ako. Lumapit sila sa amin. Nice to see you again, Mr. Jared Joy. Sabi ni Wenard. Hindi naman ito sumagot at seryoso lang na nakatingin sa amin. Napahiya pa si Wenard nang hindi nito tinanggap ang kamay niya upang makipagkamay. Enjoy the party. Excuse us. Hinatak ako ni Wenard sa magiging table namin. Okay ka lang? Yeah. Pilit akong ngumiti. Napatingin ako kila Jared nang dumaan sila. Hindi ko maiwasang ma-insecure kay Diane. Kahit anong ipasuot dito, maganda pa din. She looks like an angel na bumaba sa langit. Sana ako nandyan. Sana ako nakakapit sa braso ni Jared. Ayokong umiyak. Masisira ang makeup ko. Excuse me, restroom lang ako. Gusto mo samahan kita? Tanong niya. No, mabilis lang ako. Bulong ko kay Wenard. Tumango ito at humarap sa kausap niya. Pumunta ako sa CR at napasandal sa lababo. Huminga ako ng malalim. Hindi ka dapat nasasaktan. Wala nang kayo. Pagkukumbinse ko sa sarili ko. Nag-retouch ako bago lumabas ng CR nang may humatak sa kamay ko. Pinasandal ako ni Jared sa pader. What are you doing here? Where are the kids?
Tanong nito. Amoy na amoy ko mabangong hininga nito. Napakagwapo ni Jared. Halos lahat ng babae dito sa party, binibigyan siya ng nakahangang tingin. Nasa bahay nila Linda. Bukas ko sila kukunin. Nakayukong sabi ko. Ayoko siyang tingnan. Huminga ito ng malalim at tumitig sa mukha ko. Alis na ako. Hinihintay na ako ni Wenard. At mahina ko siyang tinulak. Nauna akong lumabas nang magkasalubong kami ni Diane. Halatang may hinahanap ito at alam kong si Jared iyon. Naglakad ako papunta sa table namin. This is my beautiful secretary, Miss Hailey. It's nice to see you, sir. Nakipagkamay ako sa kanila. Ito yung last na ka-meeting ni Wenard. Naging maayos ang takbo ng party. Kumain na kami at kasalukuyang umiinom ng wine. Gustong gusto ko nang umuwi ngunit mukhang nag-e-enjoy si Wenard sa mga kausap nitong business tycoon. Lumipas ang ilang oras, nakita ko si Jared na parang lasing na. Magulo ang buhok nito at pagyawang-gewang sa paglalakad. Mabuti na lang at walang nakakapansin dahil lasing na din ang iba. Kahit ako tipsy na pero kaya ko pa naman. Nasaan ba kasi si Diane? Bakit hindi niya bantayan ang boss niya? Hindi ko na kaya. Nakakahiya na ang ginagawa niya. Kumpanya ng daddy ko ang pinahihiya niya. Mabuti na lang sana kung sarili niya lang eh. Lumapit ako dito. Halika na, iuuwi na kita. Sabi ko at inalalayan ito maglakad. Tinulungan din ako ng isa sa staff ng party. Pinaupo muna siya sa sofa. Ako naman, tinawagan si Manong para ipasundo si Jared. Mabilis na dumating si Manong. Sumama ako sa kanila para ihatid ito. Pagdating sa bahay ni Jared, nagpatulong akong buhatin ito sa kwarto namin dati. Gusto ko sanang gisingin si Manang pero 1 AM na. Huminga ako ng malalim. Tinanggal ko ang suot kong heels at tinali ang buhok ko. Kumuha ko ng face towel at binasa ito. Dito na lang ako magpapalipas ng gabi sa kwarto ng mga bata. Pinunasan ko mukha niya para mahimas-himasan man lang ito. Tinanggal ko ang pagkakabutones ng polo niya. Shh! Wait lang, malapit na. Para lang mapreskuhan ka. Sabi ko at pinunasan sa bandang leeg nito. Ayan. Boses niya. Nagsimula ng tumulo ang luha ko. Ang sakit lang kasi Dayan pa rin kahit ako ang nagmamalasakit sa kanya. Akmang tatayo na ako nang hawakan niya ang kamay ko. Hailey. Dahan-dahan ko siyang hinarap. Nakatitig ang mga mata nitong mapupungay. Bigla niya akong hinatak upang magkadikit ang mga labi namin. Ramdam ko ang halik nito sa bawat hagod ng labi niya sa labi ko. Wala akong balak na pigilan siya. Matagal ko nang hinahanap ang presensya niya. Ni gusto ko siyang yakapin tuwing nakikita siya ngunit wala akong pagkakataon. Tumulo ang luha ko habang nakatitig sa mata niya. Tila isang panaginip ang nangyayari ngayon. Isang masayang panaginip. Ngayon ko lang siya malayang nahawakan at natingnan na para bang akin lang siya at sa kanya lang ako. Hailey. Ngayon ko lang narinig na pangalan ko naman ang tinawag niya. I'm sorry. Bulong nito. Tulog na tulog ito habang ako nakayakap sa dibdib niya. Alam ko mali kasi divorce na kami at may mahal na siyang iba. Paluloko bang matatawag ang ginawa namin? Ngayon malinaw na sa akin. Mahal na mahal ko pa din siya na handa akong ibigay ang sarili sa kanya ng paulit-ulit. Humalik ako sa pisngi nito. Natuluan pa ito ng luha ko. I'm sorry Jared. Alam kong mali. Huminga ako ng malalim. Tumayo ako at hindi nag-iwan ng kahit na anong bakas. Gusto kong isipin niya na isa lang itong panaginip. Nag-grab ako. 5:30 AM ako nakarating sa bahay nila Linda. Wala ako sa sarili habang nagdo-doorbell. Binuksan naman ito ni Linda. Ang aga mo naman. Ano nangyari sa'yo? Na-rape ka ba? Tiningnan ko ito ng mabuti pagkatapos. Napakagulhol at yumakap dito. What happened? Nag-aalalang tanong nito. I discovered that I'm still in love with Jared. That I never stopped loving him. Tila batang, sabi ko. Coffee. Binaba niya ang kape sa lamesa at tumingin sa akin. Tell me, what happened? Nahihiya ako sa sarili ko. Ang lakas na loob ko magpa-divorce pero may nangyari. May nangyari kasi mahal mo pa siya. Tumulo ang luha ko. Bakit ganun? Huminga ako ng malalim. Bakit hirap na hirap siyang mahalin ako?
Binigay ko naman ang lahat. Alam mo, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na kahit konting pagmamahal lang galing kay Jared, okay na yun sa akin. Hinimas na Linda ang likuran ko. Ewan ko ba kasi sa'yo? Ang ganda-ganda mo. Doon ka pa nahulog sa lechong Jared na yun. Gusto ko nalang maglaho sa mundo. Ayoko nang sabihin na kaya ko kasi alam ko niloloko ko lang ang sarili ko. Yumakap ako kay Linda. Mula nang minahal mo, yung Jared na yan, nagbago ka na. Hindi ko na makita si Hailey na kaibigan ko. Nasaan na yung masayahin, yung palaban na kilala ko? Umiling ako. Wala na ang lahat ng yun dahil sa pagmamahal ko kay Jared. Hindi ko napansin na habang minamahal ko siya, napapalayo ako sa totoong ako. Huwag ka na umiyak. Kakayanin mo yan. Nandito lang ako para suportahan ka. Pagkatapos ng iyakan, hinayaan niya muna ako mapag-isa. Hinintay ko na magising ang mga bata para makauwi na din kami. Nagpaalam na ako kay Linda kasi gusto ko na rin magpahinga. You want milk? Sabi ko sa bunso ko. Tumawa naman ito at tumango. What about you, Jamie? I want McDo, mommy. Okay, magpa-deliver na lang tayo for our lunch. Sabi ko, masayang masaya naman ito. Kapag bata talaga ang babaw ng kaligayahan. May pasok kami sa opisina pero nag-leave muna ako. Bukas na lang ako pupunta sa office. Naging maayos ang araw namin mag-iina. Hindi nag-text o tumawag si Jared. Wala itong paramdam kahit sa mga anak niya. Siguro nagsisisi ito sa nangyari sa amin kagabi. Nang dumating ang pinadeliver namin, pinakain ko na sila. Pagkatapos ay hiniyaang maglaro buong maghapon. Maraming kwento si Jamie tungkol kay Jared. Hindi ako nagsasalita at pinakikinggan lang ito. Kinagabihan, karga ko si Jacob at nakapikit na din. I'm sleepy, mommy. Humihikab na sabi ni Jamie. Let's go to our room. Pinatay ko muna ang TV at umakyat na sa kwarto. Pinaba ko si Jacob sa kama. Malamig ang simoy ng hangin kaya naisipan kong tumambay muna sa veranda. Tulog naman na ang magkapatid. Napapikit ako at nilanghap ang sariwang hangin na tumatama sa aking balat. Ang daming pumapasok sa isip ko. Gulong-gulo na ito. Marami akong bakit. Marami akong paano sa buhay ko. Pinunasan ko ang luha ko. Gusto ko maglaho sa mundo pero paano mga anak ko? Kailangan ko mag-isip ng mabuti. Kailangan kong huminga sa mundong ginagalawan ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Gumawa ako ng letter dahil magli-leave ako sa opisina. Napag-isipan ko ito kagabi para sa sarili ko at para sa mga bata. Nag-impake ako ng mga damit ng anak ko. Mom, where are we going? Nalilitong tanong ni Jamie. Magbabakasyon muna tayo, okay? Without daddy? Malungkot niyang tanong. Yes, busy ang dad mo sa work. Don't worry, I'm here naman. I'll take care of you and Jacob. I wanna see your big smile. Pilit naman itong umiti. Sinara ko ang maleta. I dialed mommy's phone number. Hello, anak? Mom, magbabakasyon muna kami ng mga bata. Saan kayo pupunta? It's a secret. Tumawa ko ng mahina. Ikaw na munang bahala kay dad. Okay, hanggang kailan kayo mawawala? Hindi ko ito sinagot at nagkunwari na napatay ko. Hindi na nila kailangang malaman kung saan kami pupunta. Basta, alam ko makabubuti ito sa akin.